So guys, continuation. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. To God be the glory po. Kumusta po tayong lahat? Maraming salamat po sa inyo na madadaanan ng mga content kong ganito. WWTH po Season 33, bali Part 11. Part 11 na po tayo guys. Thank you po talaga sa ating Creator at sa kanyang bugtong na anak, ang ating Lord Jesus. Kasi po nakakapagpatuloy pa po akong gumawa ng mga ganitong content. Sana po kayo din po, sana po hindi kayo nagsasawa na panoorin ng mga ganito kong content na naglalaro sa 5 to 10 minutes. Maraming salamat po talaga guys. Sana po makapagdagdag ako sa inyo sa mga motivation nyo ng bawat isa sa atin, ng katiting na booster na dadagdag po sa faith ng bawat isa sa atin. Amen. So, to God be the glory po talaga. So, continue ko na po ito guys para matapos. So, ito po ay bali part 11 na guys. Part 11 na. Sana po bear with me. Tapusin niyo po hanggang final part. Maraming salamat po talaga. Ang atin na pong Panginoon ang bahalang magbalik sa inyo ng mga pagbibigay nyo sa akin ng humigit kumulang na 10 minuto ng inyong oras. Ako po nagsisikap lang na makapagtawid sa aking kapwa-tao ng maliit na dagdag sa faith ng bawat isa sa atin na biblically inspired din po, biblically written din po ang mga itinatawid kong mga motivation. Kaya tumanaw po tayo ng malaking utang na loob sa ating Panginoon. Hilingin po natin na sa maiksing buhay natin makapaglingkod pa tayo sa Kanya, na sisikapin na nating talikuran ang lahat ng kalikuang nagawa natin sa mga dating buhay natin. Ipakita po natin sa ating Creator at sa Kanyang bugtong na anak, ang ating Lord Jesus, na tayo ay nandun na sa bagong buhay ng bawat isa sa atin. Nakasama na natin araw-araw ang Kanyang bugtong na anak sa paglilingkod natin sa kanilang mag-ama. Amen. So, ito nga po from the doctrines, from the book of Revelation, from the Holy Scripture of our Lord Jesus, and from our Creator. Amen. So, nasabi ko na po yung 1 and 2, tsaka yung 3, yung doctrine of inspiration, doctrine of prayer, doctrine of sovereignty. So, yung number 3 po, doctrine of sovereignty. God connects our prayers to His plan. Revelation 8 po yan, verse 6. So, number 4 guys, the doctrine that God is the only giver and sustainer of life. Revelation 8 verse 7. So, number 5 po, the doctrine that God alone holds the breath of life in His hands. Revelation 8 verse 8 to 9. So, ito po lahat ay nasa Revelation 8. Umpisahan niyo po mula 1 hanggang pinakahuling verse ng Revelation 8 para po lalo pang mag-boost ang tiwala at pagmamahal at faith natin sa kanilang mag-ama. Amen. Ito po ay tawid ng isang matuwid na pastor guys na sinusubaybayan ko ang mga dokumentary niya. Harinawa po pasyalan natin ang pasyalan maya kung ano mang verse ang gusto mong basahin. Basta ilagay na natin sa ating mga to-do list na binibigyan na natin ng panahon ang pagbabasa ng love letter ng ating Creator bago pa po tayo ma-late, bago pa po tayo gahulin sa oras na kung kailan malabo na ang mata natin, kung kailan mahina na ang ating lupang katawan, kung kailan tayo nakaratay na, isa pa lang natin babasahin ang kanyang love letter. Pangit po yun guys. Ipakita po natin sa Panginoon, tumanaw po tayo ng utang na loob sa kanilang dalawa na kung bakit tayo malakas, kung bakit tayo malusog pa, ay hiram natin sa kanila. Kasi kahit anong lusog mo, kahit anong sarap ng kinakain mo, kapag ikaw biglang pinitik ng ating Panginoon at binigyan ka ng malubang sakit, wala ka nang magagawa, mararatay ka na. Pangit nga po yun, sabi nga po sa Ecclesiastes agahan mo ang paglilingkod mo sa Kanya. Ipakita mo sa Kanya na habang bata ka pa, habang malinaw pa ang mata mo, habang mabilis ka pang tumakbo't lumakad, ipakita mo na sa Panginoon na naglilingkod ka na sa Kanya sa pamamagitan ng pang-araw-araw mong buhay na ikaw ay nagpapakabuti, na pinipilit mong sumunod sa lahat ng Kanyang mga reglamento, na tinatalikuran mo na ang lahat ng hearsay at salita ng tao lang.
Kailangan doon tayo magmo-motivate, doon tayo lalakad, doon tayo mag-trajectory sa talagang salita ng Panginoon. Sabi nga po, sa Jeremiah 6:16, anuhin mo, ang Jeremiah 6:16 parang ano po yun, parang lakaran mo yung mga dating daan. Hanapin mo yung mga dating turo kasi doon ka matutuwid, doon ka matitimo, doon ka magiging upright. Hindi doon sa mga bagong ang context ng mga sinasabi nilang motivation pang sariling gain mo, pang sariling saya mo. Kailangan happy ka daw, kailangan lagi mong susunding meron kang ganito, ganyan. Hindi ganun, guys. Kailangan huwag kang susunod sa layaw ng katawan mo, pigilan mo hanggat maaari. Pero hindi nilalayo ng Panginoong maging happy ka, i-enjoy mo yung blessing niya. Pero huwag kang magpapakabuyo, huwag kang magpapakalubog sa layaw ng mundong ito, sa layaw ng katawan natin. Kasi yan po'y apostasy, yan po'y deception, yan po'y kaaralan ni Satanas, yan po'y turo ni Satanas para lumiis ka ng lumiis, makakalimutan mo yung motivation talaga ni Kristo. Kaya kailangan mag-iingat tayo, guys. Hindi lahat ng mga sinasabi ng mga philosopher ngayon, ng mga nagliligaw na pastor ngayon, nagliligaw na mga false prophet and false teaching, talagang makakabuti dito sa ating kaloob-looban. Hindi, guys. Yan po madalas nagliligaw. So, balik tayo dito, guys. So, number 5 na tayo. The true doctrine from God is implying that our Creator is the only giver and sustainer of life. Siya lang po talagang nagbibigay ng buhay, guys. Hindi po ipinapangako kahit kailan ni Satan na ikaw ay bibigyan niya ng eternal life. Ang ibinibigay po ni Satan ay laging temporary at yan po'y may kapalit. Isasama kanya sa dagat-dagatang apoy. Kaya wag tayong magpaligaw sa mga tukso at buyo ng bulong ng mga minions ni Taning. Amen. So, number 4 yung sinabi ko, guys. Baka malito ako. Number 5, the doctrine that God alone holds the breath of life in His hands. Revelation 8 verse 8 to 9. Nasabi ko na to, number 5. So, ang Panginoon lang po talagang humahawak ng hininga ng buhay. Hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon kasi hawak niya po talaga yung hinga ng buhay natin. So, number 6, the doctrine of that God exclusively controls the water of life. Revelation 8 verse 10 to 11. So, ang tubig ng buhay, sabi nga po ng ating Lord Jesus dun sa babaeng nasa balon ni Jacob, hindi ka na mauuhaw kapag ininom mo ang tubig na manggagaling sa akin. Yung po yung tubig ng buhay, guys. So, kailangan panghawakan natin yan kasi pangako yan ni Kristo. Pangako yan ng bugtong na anak ng ating Creator na kahit kailan ay hindi nagsisinungaling. Amen. So, number 7, guys. The doctrine that God is the source of the light of life. So, talagang ang doktrina po na ang liwanag ay nanggagaling talaga sa ating Creator at sa kanyang bugtong na anak. Revelation 8 verse 12. So, ito po ay from Revelation 1 hanggang 12. Idiretso po natin, guys. Huwag po tayo mag-atubiling basahin kahit mahaba. Ang mga verses, ang mga magpapaalala talaga sa atin ng tunay na pangako ng ating Panginoon, ng ating Creator at ng kanyang bugtong na anak. Lagi po nating pakaiingatan na ang gagawin nating angkla, ang gagawin nating angkor, ang gagawin nating talagang direksyon ng ating buhay sa ating paglalakad, sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay ay walang iba kundi ang salita ni Kristo na galing sa salita ng ating Ama, ng ating Diyos Ama, ng kanyang Diyos Ama na talagang nagmamay-ari ng lahat ng nasa itaas at nandito sa lupa. Para hindi tayo maligaw, para hindi tayo madala ng apostasy, ng mga pagdiligaw at deception ni Taning ng kanyang mga minions. Yan po ang susi, guys. Wala nang iba. Hindi natin pwedeng panghawakan yung mga pamahiin, yung mga superstition. Hindi natin yan pwedeng panghawakan, guys, kasi yan po'y tawid-tawid na ng mga salita ng tao na kung minsan ay walang basihan. Pero may mga iba pong mga salita
na talagang galing sa superstition belief na nagkakatotoo. Yan po kumbaga salita yan ng mga faith healer noong unang siglo. Yun lang po ang ating paniniwalaan. Pero kapag kain po walang batayan talaga, kumbaga wala talaga sa doktrina ni Kristo, ay hindi po yan totoo, guys. Huwag tayong magpaligaw. Maraming salamat po. Sundan nyo pa po yung mga susunod na part. To God be the glory po. Thank you po for watching and be steadfast in your faith to our Creator. Amen.